Hello guys, magandang araw. So today meron tayong isang beam spot to 280. So itong beam na to, ito po yung makikita natin sa mga event na sobrang lakas ng ilaw niya at may mga pattern at iba't ibang kulay. So sa mga ngayon lang napadpad sa ating channel, ay welcome po kayo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pa nating mga video. So today guys, ang gagawin natin ngayon sa beam na ito is titingnan natin yung mga mechanism niya sa loob, kung paano niya naging nabuo ang mga pattern at yung ibang mga functions niya. Alam kong curious tayong lahat kung paano ba niya pinoproseso at paano ba niya ginagawa yung mga pattern niya. So ito yung mga lens niya sa labas. So titingnan natin sa loob kung paano niya ito ginagawa. Hello, so ito na yung hinihintay nating lahat. Ito nakabukas na yung beam natin. So ito guys, makikita natin na makarami siyang stepper motor. Yan, so isa-isahin natin siya kung anong function niya. Ayun, at dito rin sa baba, ito yung mga power supply at yung igniter sa bulb. So dito sa taas guys, makikita natin yung pinaka front na lens niya. Ito, malaki siya, mga around 4 inches. So meron din itong isang maliit na lente dito. So ito po ay para sa focus at zoom, at may isa pa siyang lens. So ito naman po yung mga pattern niya. Ayan, at dito isa pa rin. So lahat yan nakadrive sa mga maliliit na mga stepper motor. Yan, at meron pa ditong marami pang ibang mga functions niya. So ito yung fan ng bulb natin. So yan, mamaya tingnan natin yung bulb. So ito guys, dito sa kabila, yan, ito yung main board niya sa lahat ng mga stepper motor. So dito nagko-control, ito yung mga
IC ng mga driver para sa stepper motor, kung siya yung nagbibigay ng command sa mga motor kung ano yung program na nanggaling sa ating DMX controller. So yan, kung makikita natin, napakarami niyan kasi sobrang dami talaga ng stepper motor na ginamit sa beam na ito. So yan yung mga regulators, stepper driver. Yan, so iba-ibang kulay kasi para hindi magkabaliktad pag tinanggal yung board. So dito sa likod, ito yung mga pattern niya. Yan, so sobrang liit na mga pattern niya. Yan, at maikot din siya. So ito yung kulay ng beam natin. So yan, mayroong blue, white, red, yellow, green, at pink. So tanggalin natin yung bulb para mas makita pa natin kung paano nag-function itong lahat ng mga pattern na ito. So ito guys, tanggalin natin yung bulb. Yan, so sa model na ito is napaka easy lang siyang tanggalin. So ito talaga yung bulb na nagbigay buhay sa beam natin. So yan, yan yung bulb niya. So yan, yung makikita nyo yung kaniyang mga components sa loob. Sobrang liwanag po ng bulb na ito. So meron siyang nakalagay na 280 R10. So yan po ang model ng bulb na ito. So di mo akalain sa maliit na bulb na ito is makabigay siya ng liwanag na sobrang lakas talaga ng light na maiproduce niya. So dito guys, dito sa maliit na butas na ito is dito yung mga pattern nag-alternate kung anong function ang ipa-command mo. So kung mapapansin natin guys, ito yung linya kung saan natin naka-straight sa mga linti. So halimbawa itong color is maghaharang siya dyan para magbigay kulay doon sa buong light na lalabas. So yan, so set muna natin sa walang kulay. So itong mga pattern, yan yung pattern, yan yung star. So naghaharang siya doon sa dadaanang light ng galing sa bulb, kaya magiging pattern siya paglabas sa kabila. So yun, so ito, I think ito yung natural lang na walang pattern. So yan, straight na po yan sa dito sa harapan. So wala nang nakaharang dyan. So yan po yung natural light na white na buo. Yan, so straight na po yan dito hanggang sa lens na ito at lalabas din dito. So yun, so lagyan natin ng kamay dun sa likod. Yan, so ganyan po ka-amazing yung kaniyang mechanism. So sobrang dami ng mga stepper motor, ito mga belt, nakalagay siya sa mga lens na pattern dito. So ngayon i-test natin siya, paganahin natin siya nang naka-on siya para mas maintindihan pa natin yung kanyang functions. At bago pa sa lahat, mayroon pa siyang ibang mga circuit dito. So ito yung stepper motor na nag-control sa kanyang tilt. So yan, plastic yung kanyang gear dito. So napaka tibay ng kanyang belt, at ito naman yung driver niya. So ito yung motor. So, malaki yung ito yung pinakamalaking motor na nandito is yung para sa kanyang pan at tilt. So same naman dito sa kabila, ito yung para sa pan. Yan, kung makita natin. So
pareho din silang malaki kasi ito yung mabigat na mga portion ng mga dinadrive ng motor, yung pag pan at tsaka tilt. So meron din siyang circuit dito. Dito nakakonect yung mga motor galing sa pan at tilt. So ito yung mga stepper driver niya at yung mga sensor niya at supply. So dito sa baba naman, yan. Kung makikita natin, so napakalaki po yung kaniyang power supply, 450 watts. So meron siyang out na 12 at 28 at 380 volts. So saan ba ginagamit yung 380 volts? Sobrang taas na po yun. Ang 380 volts is papunta po dito sa ating igniter. So ang 380 volts ay papunta po dito sa igniter. So ano bang gamit ng igniter na ito? Itong igniter dito is yung nagbibigay supply sa ating bulb. So ito po yung input niya galing sa supply na 380 volts. So paglabas 380 din na malakas na yung amperes niya, or sobrang tibay na ng kuryente na ilalabas dito. So napakadelikado po nitong circuit na ito kasi alam naman natin ang 380 volts ay sobrang lakas na po yun at saka DC siya. So ito po yung wire na papunta dito sa bulb natin. Yan. So ngayon i-testing natin siya para mas makita pa natin yung kanyang mga functions gamit ang ating DMX controller. So yan, tingnan natin yung kanyang mga so yun na guys, hintayin na lang natin yung kanyang okay na siya. So dito sa control natin is, so dito sa DMX controller is makokontrol natin yung kanyang lahat ng mga functions niya. So ito yung gawin natin ngayon, yung pinaka basic na mga functions niya. So ito yung fan, yan, at ito yung kanyang belt. So yan. So sample guys, control natin yung kanyang zoom. Yan, so yun, gumagalaw yung isang lens at yung isa naman, yan, so nag-adjust din siya. So ganyan yung ginagawa niya pag mag-focus siya ng pattern. So nag-a-adjust yung zoom at focus. So try natin din itong kanyang mga pattern. So yan, yan. So yan, so pumunta na siya sa gitna. So ibig sabihin is siya yung naka-function ngayon. So may rotation siya. Yan, sobrang bilis. So lahat yan na is naka-control dito sa ating DMX. So yung isa naman, so kakaiba yung kaniyang pattern. Ito isa parang isang pyramid. So ito isa naman parang half moon siya, or curve na may mga design din. So yan, sobrang amazing talaga yung kanyang mga proseso. So ito guys, dito naman tayo sa kanyang color. So yan, so nag-rotate yung color wheel at siyempre mag-iiba din yung kulay dun sa output niya. So yan yung color.
Yan. So, pag naka-rotate ng ganyan, so, siyempre, mag-iba-iba yung kulay niya. So, amazing talaga yung kanyang mga design. So, punta tayo sa kanyang pattern. Yan. Yung pattern yung nasa likod ng color wheel. So, sobrang bilis. So, yan. Yan yung mga pattern niya. So, yan. At ito namang isa, ito yung preset na mga pattern. So, kailangan natin siyang i-focus. Yan. Ito yun. So, doon mag-iiba na yung mga pattern niya. So, yan yung mga sample na pattern natin. So, nanggaling siya dito sa kanyang pattern wheel. So, yan yung kanyang trabaho. So, itong isa is a color. So, yan. At yung isa is kanyang design. So, yun. At yung isa is preset na mga design niya. So, lahat yan is kontrolado dito sa kanyang mainboard. So, lahat ng mga stepper is nakakonect lahat dito. So, dyan yan pinoproseso yung command na binibigay natin. So, dito sa baba guys, ito yung supply ngayon. So, nag-on siya. At ito yung igniter natin. So, nakapakadelikado po niya kasi sobrang taas ng voltage na binibigay niya sa kanyang bulb. So, ito naman yung display. Medyo yan, so makikita nyo meron siyang mga menu. Yan. So, touchscreen po yan. So, mas dali mo siyang i-control kasi pwede mo lang siyang i-touch. So, ito yung bulb. Yan. At yung control. So, bigay tayo ng simpleng program niya para gumagalaw-galaw siya para mas maganda tingnan. So guys, ito po yung basic program na ginawa natin. So, yan. So, sobrang amazing talaga yung mga galawan ng moving heads na ito. So, tingnan natin yung mga parts niya. Yan. So, lahat yan is naka-program na. At sa susunod na video namin ituturo kung paano ko ito i-program na mas mga medyo advanced na yung mga gagamitin nating setting. So, sa ngayon, yan po. Kita natin yung kanyang mga function. Ayan. Maingay talaga yung mga blower niya kasi sobrang dami. I think it's 5 dito sa taas at 4 doon sa ilalim. Sobrang daming blower niya. Yan, sobrang smooth ng mga galaw guys. So, dito naman sa kabila niya. Yan. So, yan po muna yung mga basic nating mga ginawang program. So, yan po guys. Sana meron kayong natutunan sa video na ito at huwag kalimutan pong pag-support sa ating channel kasi marami pa tayong mga video na mga ituturo sa inyo. So, sa ngayon, ito yung beam 280. So, kaya siya naging 280 is because kanyang bulb
na 280 watts yung rated niya. So maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pa nating mga video tutorial. At maraming salamat po.